makakausap natin ngayong umaga si Ma'am Annaliza Solis, ang Chief ng Climate Monitoring and Prediction ng Pag-asa. Good morning, Ma'am Ana, and welcome po dito sa Hataw Balita ngayon. Good morning, Miss Annie, at sa lahat po ng nanonood at nakikinig ng ating programa ngayon. Good morning po. Maraming salamat po. Diretso na tayo sa ating tanong. Ma'am, ano yung inaasahan natin ngayong nag-issue na po ang Pag-asa ng El Nino Alert? So kapag nag-issue po ang Pag-asa ng El Nino Alert, so ito po yung elevated mula sa El Nino Watch and then El Nino Alert. Ibig sabihin po, mas tumataas po yung tsansa ng ating pagkakaroon ng El Nino in the next 2 to 3 months. So meaning po, possible po na magkakaroon tayo ng El Nino at posibleng ito ay ma-elevate into an El Nino advisory. So meaning po, posible na po itong magkaroon ng epekto or impact sa ating climate at sa iba't ibang sektor po na in terms of posibleng magkaroon ng mga dry spell or drought. Pero bago po yan, itong pagpasok ng ating habagat, may mga posibilidad po na medyo marami tayong matatanggap na ulan dun sa ilang bahagi ng ating bansa, lalong-lalo na po dito sa Western Luzon area. So yun po yung possible or general impacts ng potential El Nino natin ngayon. Okay, ma'am. Ma-emphasize natin ang gusto ito. Posible ba ito maging super El Nino? At ano yung kaibahan ng El Nino doon sa super El Nino po, Ma'am Ana? So, in terms of category pati nung strength, weak, very weak, strong, and very strong El Nino. So, yung naririnig po nating super El Nino, ayun po yung katapat ng very strong El Nino natin sa category na kung saan more than 2 degrees po yung pag-init ng temperatura ng ating karagatan. But for now, dahil medyo hindi naman pa po nag-agree yung lahat ng mga models na nagsasabing ito ay maging isang super El Nino, so ngayon po ay moderate to strong yung nakikita pa natin sa ngayon na kung saan most models ay nag-agree po na ito yung strength niya. So when we think of moderate to strong El Nino, so yun po yung medyo similar dun sa 2009, 2015, 2016 or yung pong 2023 to 2024 na El Nino. So kapag super El Nino, ito po yung possible potential na similar dun sa 1997, 1998 El Nino or dun po sa 2015, 2016 din na naging strong to very strong El Nino. Okay. Ma'am Ana, tuwing kailan po ba natin nararanasan itong El Nino? Tuwing kailan ba nangyayari itong El Nino po? Ulitin ko lang. So it could happen every 2 to 7 years at pwede pong magtagal ng 12 to 18 months. So usually po yung mga nagtatagal, yung mga strong or very strong El Nino, yun po yung nagtatagal ng 18 months or even yung 2 taon. So may mga ganong possibility. But then kapag weak, moderate or strong, pwede pong hanggang up to 9 months or 12 months. So ganun po yung kanya in terms of strength at yung tagal or yung period po ng posibleng makaranas tayo ng prolonged dry spells. Okay, Ma'am Ana, ngayong nag-issue na po ng El Nino Alert, ano po yung mga dapat nating paghandaan? Ano yung mga dapat natin gawin? Lalo na yung ating mga magsasaka po. So for now, wala pa pong El Nino or La Nina. So tayo po ay patuloy na nagbibigay ng mga updates at nagmo-monitor po para po yung different sectors po natin na posibleng maapektuhan, lalo na yung agriculture sector, ay nakikipag-ugnayan po tayo. In close coordination po tayo sa mga concerned agencies po, lalong-lalo na with the Department of Agriculture. So ibig sabihin po, wala pa pong El Nino. So, ibig sabihin, pwede pa tayong magtanim, pwede pa, meron pa po tayong tubig, hindi po tayo agad magkukulang sa ating katubigan para po masabi natin hindi magiging sapat ang ating tubig sa pagtatanim. So, yung pong mga nararapat na mga strategies ay, yan po ay kaagapay naman po na magsasaka ang Department of Agriculture at in coordination naman po ang DOST Pag-asa. Ma'am Ana, recently po nag-declare ang Cagayan Province ng state of calamity dahil doon sa matinding tagtuyot. Posible po ba na madagdagan pa yung mga areas na makararanas ng matinding tagtuyot given na nag-i-issue na po ang Pag-asa ng El Nino Alert? Although itong mga dry spell at yung drought po ay wala pa pong direktang epekto galing sa El Nino. So ito po ay nagkakaroon po tayo ng tinatawag na soil moisture stress
dahil nga po nandito tayo sa dry season month. So may mga areas na rin po diyan sa may Visayas, Mindanao nang nasa dry condition. So ibig sabihin po pwedeng dalawang magkasunod na buwan na siya na mas mababa ang ulan kaysa karaniwan. And then around 22 provinces po dito sa may Luzon at 3 provinces sa Visayas at 7 provinces sa Mindanao ay nakakaranas ng dry spell. And tama nga po, nasa drought condition na po itong mga areas dyan sa may Luzon, mga around 15 provinces. Kasama po dyan ang Abra, Apayao, Benguet, Ifugao, Ilocos Norte, Sur, Isabela, Kalinga, La Union, Mountain Province, Nueva Ecija, Vizcaya, Pangasinan, Quirino at Tarlac. So yan po yung nasa meteorological drought po ngayon as of April 19. So yun po yung mga areas po na normally dry, kukunti po talaga yung kanyang tubig ulan, but then mas na tumatagal at medyo mas kukunti po talaga yung ulan sa ngayon at nakakaranas po ng soil moisture stress. Okay, at this point po, Ma'am Ana, para sa kabatiran ng ating mga kababayan, baka may mga mensahe pa kayo na gustong ihabol na sa inyo pumuli ang pagkakataon. So sa ngayon po ay minomonitor po ng DOST Pag-asa itong potential development po ng El Nino. So mararapat po na magkaroon po tayo ng a whole of nation and a whole government approach. So pagtutulungan po natin itong mga potential na mga dapat na preparasyon at makagawa po tayo ng mga strategic initiatives or yung mga tinatawag nating interventions para po maiwasan or at least mabawasan po yung potential impact ng El Nino. So maging handa po tayo, prepared, lalong-lalo na po itong panahon ng habagat, medyo baka may mga areas po, lalong-lalo na sa Western Luzon area, na posibleng marami po tayong mga pag-uulan dyan sa ngayon bago po natin maranasan yung mga dry spell and drought sa mga susunod po na mga buwan bago po magtapos ang 2026. So, ingat lang po at makipag-ugnayan po tayo sa ating mga LGUs. Good morning. Yes, Ma'am, maraming salamat, Ma'am Ana Liza Solis, ang Chief ng Climate Monitoring and Prediction ng Pag-asa. Good morning and thank you po.